Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, The Pilgrim's Voice Broadcast. Ako'y nagpapasalamat sa patuloy nating pagsusubaybay sa broadcast na ito. Mga kapatid, ngayong hapon ay pag-aaralan natin kung ano talaga ang dahilan. Ano ba talaga ang isa sa pinakamaraming dahilan kung bakit ang Panginoon ay bumaba sa sanlibutan. Ano ba talagang dahilan kung bakit ginawa niya ito, kung bakit kailangan niyang magkatawang tao para bisitahin tayo? Sino ba tayo, kapatid? At ayon dito sa nakasulat, nakarecord, alam natin as a concept, ang general concept, ang pagkaalam natin kung bakit ang Panginoon ay bumaba sa sanlibutan ay upang iligtas ang tao sa kanyang kasalanan. Upang ang tao'y hindi mapunta sa lugar ng kapahamakan, kundi mapunta sa kaluhalhatian na kasama niya ang Diyos. Mga kapatid, hindi lamang yan ang dahilan. Actually, kung babasahin mo ang concept ng Bible, napakaraming dahilan at isa lamang ito sa major na dahilan na ang Panginoon bumaba para iligtas ang tao sa kasalanan niyang nagawa. May babasahin ako rito sa Lucas chapter 4, verse 18 and 20. Ito nakasulat sa Lucas chapter 4, verse 18 and 20. And the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, and He sent me to preach deliverance to the captives, and the recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down, and the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Mga kapatid, ito yung isang prophecy na kung saan ay pagkatapos na si Kristo ay magkaroon ng pagkakataon na mapasok sa temple, pumunta siya doon sa isang minister. Dahil sa kanyang time na ito ay magbibigay siya ng mensahe. Ibinigay naman ng minister na ito ang isang book ni Prophet Isaiah. Mga kapatid, napakaganda ng mensaheng ito ng Panginoon sa atin. Kasi nang basahin niya ito ang book ni Isaiah, ito ay isang napakaganda at napakalaking hiwaga na kung saan dito mismo nung panahon na ito, nang basahin ni Kristo ang talatang ito, pagkatapos niyang basahin, dito nagsimulang matupad ang kanyang salita, dito nagsimulang matupad ang prophecy patungkol sa kanya. Pero tandaan natin, isa sa sinasabi ng Panginoon, sinabi ni Kristo, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor." Ang ibig sabihin dito sa mga panahong ito, si Kristo ay nagkaroon na ng pagkakataon na bigyan ng isang mensahe ang mga nakikinig sa kanya. Nung panahon na yun, he was empowered by the Holy Spirit. He was empowered and anointed by the Holy Spirit. At ayon dito sa nakasabi, he was anointed to preach the gospel to the poor. Mga kapatid, ang pagmimensahe ng Panginoon sa mga tao, sa buong mundo, hanggang ngayon, even sa kanyang panahon, nagbigay siya ng mensahe. Hindi ito gawa-gawa lamang ng Panginoon. He was sent by God. He was appointed by God to preach the gospel to the poor. Mayroon siyang kakayahan na mag-claim na ang kanyang pagmimensahe ay hindi gawa-gawa lamang ng isang tao, kundi mayroon siyang authority galing sa taas na ipinadala siya ng Diyos para magbigay ng magandang balita sa mga nakikinig sa kanya. Unang-una kapatid, si Kristo mayroon siyang authority from the Father kung bakit ginagawa niya ang pag-preach ng gospel sa lahat ng tao. Pangalawa, si Kristo ay binigyan din ng kakayahan to preach deliverance to the captives. So isa sa mga katotohanan na gustong ipahayag ng Diyos sa atin, na ang Panginoon natin ay binigyan ng Diyos ng kanyang Ama ng isang authority para mag-release ng lahat ng captives. Dahil tayo kapatid, lahat ng tao sa mundo, especially sa kanyang panahon, lahat ng tao ay captives, slave ng kasalanan. Ito ngayon ang gustong i-release ng Panginoon
sa pamamagitan ng mensahe niyang pagpapakamatay doon sa cross. Ang ibig kong sabihin, ang ibigay niyang buhay niya sa cross ng Kalbaryo para iligtas ang tao sa kasalanan, para iligtas ang tao sa kapahamakan. Ang ibig sabihin, isa lamang ang maiintindihan natin, na ang nagbigay ng mensaheng ito ay mayroon ng belief, mayroon ng destiny, na later on pupunta sa cross ng Kalbaryo para iligtas ang tao sa pamamagitan ito ng pagsampalataya ng tao sa kanyang sa Panginoon na ito ay marirelease siya sa kanyang kalagayan na slave ng isang kasalanan. Mga kapatid, andito pa sa verse na ito nakasulat, and the recovering of the sight to the blind. Mga kapatid, ang totoo kasi ganito. Lahat ng tao, aminin man yan o hindi, were spiritually blinded. Bulag ang tao pagdating ng katotohanan ng Diyos. Ito ang isang bagay na gustong ipamulat ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Kristong ito, na ang Diyos at ang tao ay mabigyan niya ng pagkakataon na mabuksan ang mata para lamang makita niyang katotohanan, dahil ang dyablo ang siyang naglalagay ng takip sa tao, sa mata ng tao, para hindi niya makita ang kaluwalhatian at ang pagpupuri, ang kaligtasan ng Panginoon. Mga kapatid, may kasabihan nga tayo, love is blind. Pero ang totoo kung pag-aaralan mo, ang pag-ibig ay hindi siya bulag. Nakikita ng pag-ibig ang hindi nakikita ng iba. Nararamdaman ng pag-ibig yung mga bagay na hindi na nararamdaman ng iba. Lalong-lalo na nakikita ng pag-ibig yung ang isang bagay na nasa iyo na hindi nakikita ng iba. Kung tutuusin kapatid, ang reality sa buhay natin, ang pag-ibig talaga hindi bulag. Ang totoo, kung mayroon ng bulag, yung nakakaramdam ng pag-ibig, walang iba kundi ang tao, ikaw yon. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi niya makita ang katotohanan sa kanyang pagiging bulag. Anyway, ang sinabi ng Diyos, isa sa mga purpose ng Diyos kung bakit bumaba siya, ay para buksan ang mata ng tao, makita niya ang katotohanan na ang kanyang pagparito, ang kanyang pagbaba sa cross ng Kalbaryo ay may kaakibat ng planong pagliligtas sa tao. Mga kapatid, ayon dito sa verse na ito, balikan natin ang verse 18. He had sent me to heal the brokenhearted. Ito ngayon, kapatid, ang pinaka-highlight sa lahat, kasi ang Panginoon natin, hindi lamang na bumaba siya magmula sa langit papunta rito sa sanlibutan na kihalubilo sa tao. Ang isa sa mga dahilan, kapatid, na ang Panginoon ay bumaba sa sanlibutan para pagalingin ang sugat sa puso ng isang tao. I mean, ang ibig kong sabihin, alam ng Diyos ang kasaysayan ng tao, punong-puno ito ng pasakit. Alam ng Diyos na ang kanyang puso may lihim na pag naibulgar niya ito'y magkakaroon ng isang sakit na pilit niyang itago. Alam ng Diyos ng tao may tinatago siyang dinadalang hindi maganda sa kanyang dibdib. Alam ng Diyos, sabihin man natin o hindi, ang ating nararamdaman. Mga kapatid, ito ang pinakamagandang part sa Diyos natin, kasi mayroon siyang concern sa ating nararamdaman. Mayroon siyang concern at pag-ibig sa tibok ng ating puso. At lalong-lalo na mayroon siyang worries sa iyo, na gusto niyang pagalingin ang sugat na nilikha ng panahon na nagmumula rito. Mga kapatid, isa sa mga bagay, kapatid, na sa mga mensahe ng Panginoon sa atin ngayon, ang misyon ng Panginoon, hindi lamang bumaba siya para iligtas ang tao sa kasalanan, para iligtas ang tao sa mga mali niyang gawa, dadalhin ang tao mula sa kadiliman hanggang liwanag, magmula sa kapahamakan hanggang sa kaluwalhatian. Mga kapatid, isa sa mga doktrina ng Panginoon kung bakit siya bumaba ay upang pagalingin ang sugatang puso ng isang tao. Mga kapatid, isa lamang itong paraan ng Diyos para ang tao ay muli siya mabuhay muli.
Kapag ang tao ay sobrang depressed, nakakaramdam ng sakit, nawawalan siya ng saysay, nawawalan siya ng isipin na mabuhay pa ng matagal. Ang dahilan ito, bumaba ang Panginoon para pagalingin niya ang sugat ng isang tao ay para ang tao magkaroon ng inspirasyon na mabuhay muli. Mga kapatid, ito ang kagandahan ng Kristo na ito. Ito ang kagandahan ng kanyang misyon dahil isa siyang doktor na maaaring magpagaling sa sugat ng bawat isa. Mga kapatid, sa hapon na ito, kung ikaw ngayon ay nakakaramdam ng kawalang pag-asa, nakakaramdam ka ngayon na para bang ang nilikhang sugat sa iyong puso, napakalalim, walang sino mang maaaring gumamot nito. Mga kapatid, nagkakamali ka. Sapagkat ang Panginoon, ang siya lamang tanging doktor na nakakagaling sa puso ng isang tao. Siya lamang ang dahilan kung bakit ang tao, maraming tao nakakaroon ng pagkakataon na mabuhay muli. Mga kapatid, lumapit ka kay Kristo na ito dahil may kakayahan siyang gawin ang mga bagay na ito. Sinabi nga niya dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel. Secondly, He hath sent me to heal the brokenhearted." Mga kapatid, itong chance mo ngayon, may pagkakataon kang lumapit sa Kanya, ibigay ang lahat ng iyong hinanakit. Ibigay ang mga bagay na hindi na mo na kayang dalhin. Ang Kristo na ito ang magpapagaling sa sugatang mong puso. Mga kapatid, maraming salamat sa uulitin